Tapos, pasok, Attorney Bueno. Buenos Buenos dias. dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga followers and subscribers sa YouTube channel at sa TikTok account ng Bueno Law. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay araw ng Sabado at medyo maulan sa ating kapaligiran sapagkat meron tayong bagyo Bagyo. na nagngangalang Krising. So sa ating mga kababayan, bago kayo lumabas ng bahay, siguraduhin may payong, meron kapote or jacket, no? Upang bigyan ng protection ng ating mga katawan na hirap na magkasakit. Okay? So sa episode na to ay ating pong muling pag-usapan itong tungkol sa impeachment, no? Complaint filed against the Vice President na si Sara Duterte. At ito ay ating muling tatalakayin sapagkat tayo po ay nakabalita na meron na namang bagong mungkahi ang isang senator na muling ipagpaliban ang impeachment trial, no? Instead na pagkatapos ng State Sona. of the Nation address by the President, si Ferdinand Marcos Jr., ay ang proposal ngayon ni Senator Villanueva ay ito ay gawin sa August 4 ng taong kasalukuyan. At ang kanyang dahilan ay upang maorganisa ng husto ang, ang Senado at mabigyan ng kanya-kanyang papel ng mga bagong senador at ang mga dating senador na kanya-kanyang mga committees na kanilang pamumunuan at upang magkaroon ng sapat na panahon upang pag-aralan at maging handa, no? Kompletong handa sa pagtalakay sa mga reklamo laban sa Vice Presidente. Alam niyo po, ito pong impeachment ng complaint na to ay naihain sa Senado noong pang Pebrero ng taong kasalukuyan. Ang tanong ngayon kay Senator Villanueva, yung bang panahon na yan na ibinigay sa inyo simula noong Pebrero hanggang ngayong Hulyo ng taong kasalukuyan ay hindi pa ba sapat upang maorganisa ninyo ang inyong kapulungan? Biruin nyo, approximately almost more than 6 months na yan pagdating na Agosto, no? Simula nang ito ay ipinasa sa inyong kapulungan. Ngunit hanggang ngayon, ang inyong mga katwiran ay hindi pa kayo ganong tanda upang talakayin ang reklamong ipinadala sa inyong opisina. So, nagkakaroon tuloy ng duda ang ating mga kababayan tungkol dito sa impeachment complaint na to. Ito ay sa kabila ng meron tayong isang aknat na mga panuntunan sa ating bansa. Ito yung saligang batas na napakalinaw ng tagubilin sa ilalim ng Article 11, Section 3, Paragraph 4. Sa madaling salita, sinasabi dito na kapag formal na inakusahan ng mababang kapulungan ang ng Kongreso, ang isang mataas na opisyal, ay ipinadadala dapat ito sa Senado, itong articles of impeachment, na siyang magsasagawa ng paglilitis at dapat magsimula agad-agad, no, ang impeachment trial. Pero mukhang hindi ito ang nangyayari. No? Ang paglilitis ng Senado ay magpapatuloy kaagad. Ang salitang kaagad ay parang isang malaking kumikislap na karatula na nangangahulugang kaagad, walang pagkakantala o sa madaling panahon. Hindi naman ito sinabi na kapag ito ay pinadala sa mataas na kapulungan, sinabing maginhawa o pagkatapos ng ilang buwan o sinabi ng ating saligang batas na o sige pag organisado na ang Senado o sige pag handang-handa na ang Senado pwede na mag-umpisa ang impeachment trial. So dito lumalabas dito nagkakaroon ng laro ng paghihintay, no? Intay ng intay na walang kasiguraduhan sapagkat sa mga mukhahing katulad na ito na ibinibigay ni Joel Villanueva ay mukhang walang katiyakan na ano ba to magsisimula ba talaga o hindi o forthwith ba talaga ang sinusunod yung salita sa ilalim ng ating saligang batas o forever natin walang iniintay na kasiguraduhan ang ating mga mamamayan kung masasaksihan ba nila ang isang paglilitis laban sa isang mataas na opisyal na nagkaroon ng kasalanan allegedly sa ating mga kababayan at sa ating pamahalaan. So, Shout out, Ma'am Sil Comila. nung pinadala yung mga papeles ng akusasyon sa Senado, supposed to be dapat ngayon patapos na yan kung naumpisahan lamang noong Pebrero. Ngunit hanggang ngayon hindi pa naumpisa. Nagkaroon na maraming pagkakaantala. So kaya ngayon nagtatanong ang tao, bakit hindi nagsisimula ang paglilitis? Kayong sinasabi ng saligang batas na dapat agad-agad simulan ang isang paglilitis sa ating Senado. Ang ating Senado ay nagpulong noong June 10, di ba? June 10 nagpulong yan. At ang naging resulta ay ibinalik ang papeles ng akusasyon laban sa ating Vice Presidente. At ang ano sinasabi nila, bakit nila ibinalik o ni-remand yung articles of impeachment
sa mababang kapulungan dahil nais daw nilang kumpirmahin, no? Na kung walang nilabag na kautusan tungkol doon sa one-year bar. Na ang ibig sabihin kasi ng one-year bar rule ay hindi mo pwedeng i-impeach ang isang mataas na opisyal o ang parehong opisyal ng higit sa isang beses sa loob ng isang taon. At ang bagong kongreso ay itong 20th Kongreso na nagsimula kamakailan ay nais pa rin pagpatuloy ang kaso. So sabi nila dapat kumuha uli ng consent or isang pahintulot sa 20th Congress dahil iba na to eh. Hindi na to katulad ng 19, iba na ang kabuuan ng 20th Congress. So maraming sinasabi ang ating Senate Impeachment Court na parang lumalabas sa Late for your game? Parang Keep your cool with new. narangan tayo mga kakabsat ni Attorney Enzo. Ay, Attorney Rene. Tagal ah. Kompleto yung harang nyo. Wala malang skip. May dalawa pa. Okay lang yan. Okay lang yan, Ma'am Sat. delay. Takes tuloy. Diba? So, ano ba sinasabi ng ating ibang senador? Mabuti na lamang meron tayong mga bagong miyembro, mga nagbabalik na mga senador, mga veterano, na maituturing natin mga fiscalizers at abogado na mukhang ipaglalaban talaga kung ano ang ipinag-uutos ng ating saligang batas. So, tingnan natin yung kay Ping Lacson. Ito si Senator Ping Lacson. Si Ping Lacson ay parang isang maingat na mambabatas at isang patas na hukom. Sabi niya, sige, ano man ang maging desisyon ng ating kapulungan, no? Susunod kami. Dapat majority yan eh. The majority should be followed. Kung ano yung desisyon ng majority of the Senate, dapat sundin yun. Pero bago natin sundin yan, dapat dumaan yan sa isang mabusising proseso na kung saan dapat ipagpaliwanag ng bawat senador na bakit na nagmumungkahi o bakit na pumapayag na muling iantala, no, at i-reschedule yan sa ibang panahon, no? Kasi hindi pwede yung sasabihin na lang ng pamunuan ng Senado na i-reschedule yan. Collegial body yan eh, no? 24 kayo dyan. Hindi lang isang senador ang nagdedesisyon o dalawa o tatlo. Kailangan majority dyan ay magdesisyon at bago yan mapag-usapan, no, ang mga dahilan at isa-isang sa bawat senador isa-isa yan ay dapat makapagpaliwanag kung ano ang kanyang legal na basihan kung bakit gusto niyang maantalang muli ang isang impeachment trial. Hindi basta-basta ay hindi i-reschedule na lang natin sa susunod na Agosto. So hindi yan isang pagpapakita ng isang mahusay at masusing proseso. No? Dapat maunawaan din nila na ang tao ay matagal na nakatunga sa Senado. Shout out, Ma'am Eva. Kung kailan ba talaga sisimulan niyang impeachment trial na yan. So dito, sa kabila nito, meron pang isang senador. Itong na si Senator Kiko Pangilinan. Ito straightforward, diretsahan sinabi niya, merong ipinag-uutos ang ating saligang batas na kinakailangan kapag ipinasa na ng ating kongreso sa mataas na kapulungan ng isang reklamo laban sa isang mataas na opisyal, kinakailangan the trial shall forthwith proceed. No, agad-agad dapat umpisahan ang paglilitis laban sa isang mataas na opisyal ng gobyerno. At excuse me. Ganun din ang sinabi ni Senator Tito Soto, di ba? At ito si Senator Soto ay napakalawak na ng karanasan pagdating sa pagbalangkas ng mga batas. At ito ay maituturing na isang mahusay na fiscalizer. At ang sabi niya nung siya ay tinanong na ano ba ang dapat gawin kapag nag-convene na, nagsimula na ang Senate Impeachment Court o after the State of the Nation address of the President. Tumingin siya sa orasan at kanyang sinasabi, masyado nang naantala ang ating impeachment trial. Umaandar ang oras, wala pang nangyayari, so kailangan din talaga na agad-agad ay litisin, no, ang matagal nang nabinbin na reklamo laban sa isang opisyal ng ating gobyerno. Ganun din ang sinabi ng ating nagbabalik na senador na si Pam Aquino. Ang kanyang sinabi ay handang-handa na ako. Handang-handa na kami upang gampanan ang aming tungkulin bilang mga senator, judges upang matapos na itong usapin na ito tungkol sa impeachment sapagkat the more na Smooth Jazz, shout out Smooth Jazz. the more na hindi nabibigyan ng katarungan ang ating mamamayan, no? Dahil ang pinag-usapan dito ay pondo ng bayan at iba't ibang klase ng katiwalian na ginawa allegedly during the incumbency of the Vice President as Secretary of Education. So,
dito pumasok yung pananaw ni Joel Villanueva. No, na medyo kakaiba ang kanyang pananaw pagdating dito sa pagsisimula ng impeachment trial. Sabi niya, ating formal na simulan ang paglilitis sa Agosto 4 ng taong kasalukuyan ito ay halos isang linggo lang naman no? Pagkatapos ng State of the Nation address ng Pangulo sa July 28. So, pero bakit nagkakaroon ng ganitong mga mungkahi katulad ni Joel Villanueva na kung saan sobrang delay na tapos i-delay mo na naman ngayon. Diba? Mukhang hindi na magandang pangitain ang mga mungkahing ganitong klase na ipinapahiwatig ni Senator Villanueva. So sasabihin mo, dapat magkaroon ng sapat na oras ang mga parehong kapuluhan upang ayusin ang kanilang mga panloob na gawain. So dahil dito, pag ganito ang ginawa, dinilay ng halos isang linggo lamang, magkakaroon sila ng sapat na paghahanda na ituloy ang paglilitis na nagpapahintulot sa parehong prosecution mula sa mababang kapulungan at sa pangkat ng depensa na magharap ng kanilang mga kaso. Pero yun ba talaga ang layunin ng mga nagmumungkahi na muling iantala ang pagsisimulan ng paglilitis laban sa isang mataas na opisyal dito sa impeachment court? Mukhang hindi na tama ang mga ganitong klaseng mungkahi. Sobrang delay na. Sobrang pagpapawalang bahala na ito sa probisyon ng ating saligang batas. Hindi ito ang sinasabi ng ating saligang batas. Ang kautusan na nakapaloob sa ating saligang batas ay agad-agad sa lalong madaling panahon ay dapat magkaroon ng paglilitis the moment the impeachment or the articles of impeachment has already been transmitted to the Senate Impeachment Court. Pero sa kabila ng isang mahigpit at malinaw na kautusan ng ating saligang batas, may mga mambabatas tayo, lalo na sa mataas na kapulungan diyan sa Senado, na pilit na binabaliktad, iniiba ang interpretasyon ng ating saligang batas. Imbis na sinunod na lamang sana noong February 2025 na agad-agad nagkaroon ng paglilitis, sana ito ay hindi na natin pinag-uusapan sa kasalukuyan. Sana ang pinag-uusapan na natin ay mga pangunahing suliranin ng ating bansa at mga solusyon na dapat nating isagawa upang magkaroon ng pagbabago, upang magkaroon ng ginhawa sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Pero itong ginawa ng ilang mga senador diyan sa ating mataas na kapulungan sa Senate Impeachment Court na dinilay ang impeachment trial ay nagdulot tuloy ng pagkakaantala sa implementasyon ng ilan sa mga economic programs ng ating pamahalaan. Ito hindi natin pwedeng ikailato, at ito ay naapektuhan din ang ating imahe sa labas ng bansa. Di ba? So, ang konstitusyon ng Pilipinas ay may malinaw na utos para sa mga paglilitis sa impeachment na magsimula kaagad-agad kapag naiabot na ng ating House of Representatives ang mga akusasyon laban sa isang mataas na kapulungan. Habang binibigyan din ng mga senador tulad ni Lacson, ni Pangilinan, ni Soto, Aquino at maging si Risa Contiveros ang pagkakaapurahan ng mandato ng konstitusyon. Si Senator Villanueva naman ay kumakatawan sa isang pananaw ng isang maikli at tiyak na pagkakaantala hanggang Agosto 4 ay isang practical na hakbang. Practical pa to para sa kanya. Ang minumungkahing pagpapaliban nito ay naglalayong tiyakin daw na ang parehong kapulungan ng Kongreso ay ganap na organisado at handang hawakan ang komplikado at seryosong kalikasan ng isang paglilitis sa impeachment habang binabalanse ang konstitusyonal na pangangailangan para sa mabilis, pagkilos at mga realidad ng mga proseso ng lehislatura. So, yun, para daw mas mabilis. Para sa kanya, mabilis yun. Okay, so abangan po natin. Sana mas marami ang sumuporta ng mga senador sa grupo ni Senator Lacson, Senator Soto, Senator Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino, Senator Contiveros, at sana madagdagan pa ang mga ganitong klaseng mga mambabatas na kita natin na sumusunod sa ipinag-uutos ng ating pangunahing batas. Walang iba kundi ang ating saligang batas. Okay? So hanggang dito na lamang po at sana po ay nalinawan kayo sa kasalukuyang sitwasyon patungkol sa isang impeachment complaint laban sa ating senadora. Pinababa ko tuloy ang kanyang katungkulan sa ating Vice Presidente. Walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Salamat, Attorney. Ito muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.
Thank you, attorney. So, ayan na. Yung fourth tweet naging forever na mga kakabsat, no? Sir Leonardo, may galap shoutout. Good afternoon. Meron talagang mali sa Senado. Gumawa sila ng sarili nilang sariling batas. Cheese, hindi na sila sinusunod ang nasa Constitution natin. Fourth tweet, naging forever na. Kung noon 4 months, ngayon forever na. Wala nang tigil, di ba, Sir Leo? Ayan. Generoso Mariano, may galap shoutout. Sir Leo, Ma'am Eva, Libra, Octubre, may galap shoutout. Delia, Rosario, o ano. Mga late na pumasok, ayan. Nako, sila. Kayo na magkikwento-kwentuhan dito, ha? O, si Smooth Jazz din, nandyan din, mga kapsat. So, yan lang muna, guys. Lumalakas yung ulan na naman dito sa Baguio City, mga kapsat, no? Kanina, medyo kumalma. Ngayon, biglang lumakas na naman. Tapos, may kasamang hangin pa. So, hopefully, hindi mamatay yung ilaw natin mamaya para makapag-live stream na naman tayo. Update ulit tayo. So, again, maraming salamat, kapsat. Sana meron tayong natutunan na naman sa ating mga pinakinggan, mga kapsat. So, grabe na, no? Biro nyo. Talagang yung mga pasabog ni Cap ninyo kanina, no? Talaga lang, ha? Eh, syempre, dati siyang DDS, di ba? Kaya, kaya niyang sabihin yun, di ba? Tapos ngayon, nako pa! Yung impeachment, ginagawa ng kwan, no? Wala na. Eh, paano? Meron kasi, hinihintay kasi nila yung decision ng Supreme Court, di ba? Kaya nila pinapadelay para pag nag-release yung Supreme Court, unconstitutional yan. Bakit? Sasabihin sila, may decision ng Supreme Court. Hindi na kami makikialam. Unconstitutional pala to. Wag na natin ito dito. Di ganun. Di nakaligtas sila. Kasi nga, kapag hindi sila makakaligtas, baka mamaya may malaman tayo dyan. Meron palang sangkot na kasabwat dyan. Malay natin. Di ba, Mabsat? Di ba? So, nag-iingat-ingat sila. Kasi nga, we protect each other. Gumagana na lang sila dyan. So, ayan, Mabsat. Yan muna ang update for today sa maulang panahon natin ngayon. Grabe. Nakakulong tayo sa bahay ngayon, mga Mabsat. No? Hindi tayo nakalabas. Kasi nga, sobrang lakas talaga ng ulan mula kanina. Tapos, kon lang tayo. Basta, malamig talaga. Malamig, mga Mabsat. So, ingat-ingat. Especially yung mga nasa lowlands, talagang binaba. Dito sa amin sa bundok, marami pong landslide. Especially dito sa